to indulge. You mentioned in the Senate hearing that you had to seem to have a distinction. You had the DDS, as you said, that the media would portray being the police. No, you mentioned some of your chief of police of Davao as being members of your death squad. But at another time, you mentioned you had a personal death squad na hindi po kapulisan. You mentioned, I think, at least you had 7 members here. Well, These... as mayor, I was fighting crime. I was fighting the insurgents. Remember na hindi mo lahat maano yung it's Mindanao. The insurgents were active, the criminals are active. You cannot utilize all the policemen there. You have to have some mga civilians who were there in the insurgency na napasok sa iyo. That's a complicated matter. Wag ka pumasok diyan, hindi mo alam yan eh. Yung police, iba yung trabaho nila, but there are activities there which you have to have men from galing sa kanila, galing sa mga nag-surrender. Hindi mo kasi alam, diretso lang yung istorya eh. That is why it is good. Mayroon tayo nito that I can clarify everything. Once and for all, wala man akong tinago. Why would I form for what? And I agree, Mr. President. We're here to clarify all of these Yes, facts. I was responding to your question because, pardon me, it borders to sometimes, I will not use the word, it's sometimes a conclusion that borders into Well, mayor ako, presidente ako, ganun ako gagago? You think? Mr. President, my next question in relation to that was just the predicate, the premise po, no? Na you had a personal DDS. Gago ako? No, Mr. President, the question supposed to follow was that, could you name those 7 people? Kung pwede nyo po ipangalan yung 7 members ng DDS na yan po. Members ng DDS? Your personal civilian DDS, which you mentioned is apparently counter-insurgency force. Apparently, even if they exist, why would I tell you the names now to you? Ang tingin mo sa akin, stupido? Mr. President, because we're in an investigation in aid of legislation, and we're ruling out that if they are in mag-legislate kayo, the drug war. huwag mo akong isali dyan because I would be putting the people in danger. Yung inyong legislation, mine is law and order. We are far apart in our discussion dito. Biro mo, bigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. President. But the proper question, ganon? Can you please rephrase your question, Congressman Gutierrez? Mr. President, with all due respect, the question of identifying these members was to really look into the purpose, because we're trying to differentiate now those that are within the bounds of law and those that are without, in relation to the drug war. I'm sure that it within the bounds of the law. And I take full responsibility. Huwag ka na maghanap ng iba. Ano yung 7-7 mo, dito ka na lang tutok sa akin. Ilan ko pang beses sabihin sa inyo, I take full responsibility. If you think that it is illegal or wrong, go ahead and file the case. I would be happy. Bakit pa tayo dito mag-drama niya? Thank you, Mr. President. I had a few more questions, but given the time constraint, I will yield to other interpellators. Maraming salamat po, President. Mr. Let's have a President. cup Thank of you. coffee and I will tell you everything. Thank you. You will have another opportunity later when we finish all the list of the interpellators here. We will have our second round. Mr. Chair, may I be recognized?
Yes, former Senator De Lima. What is Mas- this about? May certain points po na mga binanggit ngayon sa As long questioning as ni this is germane Congresswoman. to the discussion. Yes, please. You have 2 They are minutes. so relevant. Dun sa questioning po ni Honorable Congresswoman Luistro and Honorable Congressman Gutierrez. I think there were about 3 points and then another point. I'll try to be very brief. Okay. Kanina po, tinanong po siya ni Congressman Gutierrez, sino yung 7 na yon ng kanyang personal na death squad. Bigla ko pong naalala na si Mr. Edgar Matubato, sinabi niya po yung tungkol sa Lambada Boys because Edgar Matubato was a member of that Lambada Boys, the civilian component of the DDS. At tamang-tama, meron din po siyang binanggit na 6 na pangalan. So hindi ko po alam kung kilala po ito ng dating Pangulo, ng dating Mayor. Ang mga pangalan po, nung 6 pa, which makes it a total of 7, nakasama si Edgar Matubato, are the following: Ludi Pagidupon, Tony Estaco, Jojo Bosa, Romel Capitana, Insectan, and Boboy Maldito. A total of 7 names. So I'm wondering now, curious po ako, yun ho ba't kaya maaari sila yung 7 miyembro ng personal death squad. Now, paulit-ulit na sinasabi ng ating resource person na dating mayor at dating pangulo sa Senado at dito na naman, ilang oras na ho, yung hearing, paulit-ulit niya. I take full and complete legal and moral responsibility. Sa tingin po kaya ng dating Pangulo at dating Mayor, kapag sinasabi niyan, ang ibig ba ho niyang sabihin o kaya ang kanyang paniniwala ay maaabsuelto na yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders of kill, kill, kill? Nagkakamali rin po yung mga polis kung yan din po ang iniisip nila dahil inaako na nung pinaka-mastermind yung principal by inducement na siya lang ang merong responsibilidad. Mali pong pag-iisip yun. No matter how many times, 1,000 times, nasasabihin niya ng dating Pangulo at dating Mayor na siya lang ang may responsibility, hindi pa rin pwedeng makalusot at maabsuelto yung mga gumawa, sumunod sa kanyang kill orders. Now, number 3 point, because I'm just going to raise at this point 4 points. Yung kanina po, yung tungkol dun sa personal guilt, that was in the course of the questioning of the Honorable Gutierrez. So, paulit-ulit din pong sinabi ng dating mayor, ng dating pangulo, na yung pumatay mismo, yun ang may personal guilt. Totoo. Yung gunman, yung hitman, yung assassin, siya mismo ang pumatay. Siyempre, personal guilt na yan. Pero wag nating kalimutan yung sinabi po kanina ni Honorable Congresswoman Luistro. If there is such a thing or a principle ng personal guilt, meron din yung principle of conspiracy or theory. Yung dating Pangulo, dating Mayor, siya ang malinaw na principal by inducement because he ordered, he solicited, he induced yung mga pagpatay. So he is definitely principal by inducement. But sinunod ka nagkaroon ng mga principals by direct participation. And in this whole scenario, there is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, the act of one is the act of all. Yung ginawa ng isa, yung gunman, ay ginawa din yung nag-udyok sa kanya, yung principal by inducement. Last point I want to say at this point. Kanina po, napansin nyo, hindi nga niya po
masabi yung pangalan ko. Ayaw niya pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights chairperson. Sabi daw, again, nung tinatanong, o dun sa mga punto ni Congresswoman Luistro, hindi niya kilala kung sino man yan, yung taga-CHR na yan. Nagtataka po ako doon. He's lying when he said that he does not know Laila de Lima. How can he say that he does not know Laila de Lima? Unang-una, nung DDS, yung hearing po namin, yung CHR inquiry sa Davao on the DDS killings, siya po, as then mayor, ang pinakauna na tinawag namin as resource person. Di ho ba? Pangalawa, naku, kayo, narinig niyo ho yun. Napakaraming mga okasyon, mga public pronouncements niya na ako ay tinitira niya, ako ay binabastos niya, kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin, binabantaan din ako, you will rot in jail, Laila de Lima. And isa pang naalala ko, nakita niyo rin po siguro yun, noon pong first SONA, di ho ba? Linapitan niya ako, kinamayan pa niya ako, so hindi niya ako kilala. Alam mo yan, for example, ni former ES Salvador Medialdea, na kilala ako, kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. Maraming salamat po. Thank you, Senator. Iba na kasi ang hirdo niya kasi hindi mo kilala. Mr. President, may I remind you that please refrain from talking unless you are recognized by the Yes, I chair. was just making a statement. Yeah, I'm Hindi ko just na nakilala, iba ng hirdo niya eh. I'm just reminding the Pati yung kulay ng resource buhok. person. So the next to interpolate is Congressman Ernix Junicio. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. I might not take that long. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Mr. President. Kung maaari pong magtanong ako ng kaunting katanungan lang po sa inyo. Opo, Mr. President, alam ko po na talaga pong galit po kayo sa droga at marami naman pong kababayan natin na who agrees in the fight against drugs. Sobra Opo. Pero gusto ko lang pong malaman nung mga nakaraang taon po napapanood ko po yung paglaban nyo sa droga at marami pong mga sumasang-ayon na mga kababayan natin, including ako po, Your Honor. Mr. Chair, nakita ko po yung dedikasyon ng mga kapulisan natin. Sinasalang nila yung buhay po nila para sa paglaban ng illegal na droga. Meron lang po kasi ako, Mr. Chair, Sir, Mr. President, na nabago po yung kaunti ng naging experience sa pong personal. Hanggang ngayon po, galit din po ako sa droga. Pero kung matatanong ko lang po, with all due respect, Mr. President, yung po bang, meron po bang mga kapulisan na nakarating po sa inyo na ng abuso po nung paglaban natin sa droga? Tapos na po kayo. Mr. President, mayroon pong katanungan si Congressman Junicio. Pakiulit mo nga, Congressman Junicio. Opo, sorry po. Again, with all due respect po, Mr. President, gusto ko lang pong malaman na katulad po ninyo, ako po galit din po sa droga. Pero meron po bang mga kapulisan na nakarating po o mga reports na nakarating sa inyo nung kayo po ay Pangulo na nang abuso po dun sa laban sa illegal na droga? Lahat ho ng pulis, pati military na pumasok ng droga, patay. You can check it out. Wala akong pinalusot at nagbubugbog talaga ako ng pulis sa Davao, dyan sa istasyon. Pag nag-abuso, lasing,
binubugbog yung asawa, susumbong sa akin, puro pasa. Pagdating sa patawag ko dyan sa City Hall, may kwarto ako doon na maliit, katabi ng kubeta. Talagang hinahampas ko yung mga gago na yan. Walang nakakalusot sa akin. Basta kriminal, kriminal ka, kipulis ka o ano, pagka kriminal ka, kriminal ka. Iyo, magtanong ko, okay, hindi na galing sa, magyayabang kasi ako, sir. Magtanong na lang kayo sa, recloser there. Ilang pulis na matay, pumasok sa droga. Sinabi ko na Sinabi ko na sa inyo, wag. Kasi hindi tayo magkaintindihan. Maraming pulis, sir, namatay dahil sa droga. Sinong pumatay? Gobyerno. At those initiative, akin. Ginoong Tagapangulo, Mr. Chair, Mr. President, yung rason lang po kung bakit ko natanong yon, with all due respect po, kasi meron po nagkaroon po ng isang insidente noong 2020. With all due respect po, Mr. President, hindi po dahil nakaupo ako dito bilang isang representante, nangyari po to nung pribado pa po ako. Kaibigan ko po kasi na malapit to, Mr. President, na sana po yung masolusyonan ng Quad o baka po sa ilan po sa mga tao niyo makatulong po para pong kapatid ko kasi itong namatay, Mr. President. Ano po kasi, if I may read po yung istorya, text ko po yung kuya niya na kaibigan ko po. Lumapit po yung pamilya Britannico sa inyo nung taong 2020 po. Ang pangalan po nung namatay si Delphin Britannico, isa pong matalik na kaibigan ko na wala pong involvement sa droga kahit po ma-check. If I may read po yung konting istorya po, baka maalala nyo lang po, Mr. President. Delphin Britannico, killed allegedly by a policeman last January 19, 2020 in Iloilo City. Delphin was innocent bystander who was a collateral damage. Delphin came across a policeman while he was parked outside his village after an alleged EJK operation hit with reward. Yun po kasi yung, hindi po sa akin galing yun, Mr. President. Yun po yung sinabi ng police na nagkaroon po kasi ng hearing. An alleged drug suspect po yung allegedly na inatake nila si Alain Muller. There were policemen implicated in this operation po, Mr. Chair. Police Corporal Joseph Andrew Hoven was identified by the NBI as the driver of the Mitsubishi Adventure used in the killing of Alain Muller and Britannico. Mr. President, yung istorya po kasi nito, si Del Britannico po, naglabas lang po, nagmamotor po sa umaga. Paglabas niya po, may nakita po siyang sasakyan na hindi niya alam kung sino. Inaalis po yung mga sticker o nagpapalit ng anyo nung sasakyan. Bilang kaibigan ko, kilala ko po siya, nag-video po siya. Nakakita siguro ng something suspicious, nag-video. Ngayon nilapitan po siya nung sasakyan. Paglapit, anong binibidyo mo? Sagot po niya, dahil suspicious kayo. Binaril po siya sa dibdib. Pagbaril, umabante po, akala patay na siya. Pinilit po ni Del, yung kaibigan ko, ibangon yung motor niya. Inatrasan pa po siya at binaril po muli. Allegedly ng mga pulis. Hoben is identified, mga colleagues niya po na kapulisan, Morante and Escorial, as the ones who shot Delphin dead in January 19, 2020. As well as pointed out officers who directed the EJK killings of Muller. Yun po yung istorya, hindi naman ko po kilala yung Alain Muller na allegedly sinasabing inatake, Mr. President. Kaya ko lang po tinanong na nabanggit niyo po kanina na ang mga pulis na
pag nagkakasala, hindi po tatagal sa inyo. Nangiwala po ako doon. Pero ano po ang nangyari kaya dito? Sa Quad Committee, personal po sa akin to na para kong kapatid yung pinatay. Nakita po ni Del yung mga pulis na nakasibilyan sa labas ng Prime Village na barangay na Belitasan, La Paz, Iloilo City kung saan po siya nakatira. Hindi niya rin po alam na may pinanggalingang krimen po yung mga pulis na yun at hindi niya alam na pulis yun. Mr. President, that's my appeal na siguro po doon sa hangarin ninyo na tapusin yung droga sa mabilis na panahon, wala pong masama doon. Ang nasa isip ko lamang po, baka yung ibang kapulisan natin na nag-abuso po, na ginamit na rin yung salita. Hindi po ako naniniwalang alam nyo na iuutos nyong patayin yung inosenteng kaibigan ko. Ang takot agam-agam ko lang po sa akin, na baka in some words or narrative or hyperbole na nasabi niyo po, baka yung ibang pulis na hindi lahat mabubuti. Ako po ang una-una magsasabi, karamihan ng pulis, tinataya ang buhay. Marami po akong kaibigan doon sa amin, sa distrito ko. Pero meron pong ilan na mga abuso. Isa pong biktima, si Del Britannico, na sana po mabigyan ng hustisya. Mr. President, lumapit po yung pamilya Britannico. Anak po siya ng dating congressman ng party list. Si Bud Britannico po, Salvador Britannico, yung matalik kong kaibigan, kapatid niya po ito, kung nababalitaan po. Mr. President, pumunta po sila sa Malacanang. Hindi ko po alam ang nangyari dahil wala naman po ako doon, pero yun naman po yung gusto kong i-point out na baka sa pagmamadali natin, Mr. President, may mga nagpang-abuso po na ginamit yung war on drugs na naabuso, na kinikil po yung buhay ng matalik kong kaibigan na si Del Britannico. Kung sa Quad Committee po, o kung sino po nakakaalam, it is high time na sana, Mr. President, kasama po ng inyong ibang team na matulungan po na mabigyan ng hustisya na lang. Hindi na po mababalik yung buhay. Na pasensya na po, naglabas lang ako ng kaunting personal na ano ko po. Ayoko na pong, yun lang po yung kaisa-isa kong tanong na baka may mga nang-aabuso, Mr. President. Hindi, sa kahuli-huli po, I just want to manifest, Your Honor, the end really does not justify the means. Yung intention natin ng kabutihan, lahat tayo nasa pamahalaan. At the end, gusto nating maayos yung bansa natin, yung lungsod natin. Pero talagang may ilan-ilan na hayop, alang ang bituka, na yung inosente, pagkatapos silang gumawa ng krimen, allegedly, dinamay pa yung simpleng bata na, Your Honor, ito po ay isang example o isang halimbawa na baka marahil ginamit po yung pang-aabuso na malinis na hangarin na yun lamang po, Your Honor, sana po magkaroon tayo ng mga batas o maayos na mga bagay para hindi na po maulit yung mga pangyayari na EJK o mga pamamatay ng inosente mula sa kapulisan. Maraming salamat. Salamat po, Mr. President. You have been repeatedly mentioning the word president. Are you referring sa akin? Opo. O sa kanila? Ay, sa iyo po, Mr. President. Okay, that's Baka all. mas may alam ito sa sa police alam mo, mabutit ang sinabi mo in front of the it's recorded. I would not want to mag-suggest. Pero, we will just allow the chair and the members of the committee to extract the names of the persons and order the investigation. It could be the NBI or the police. Depende sa sitwasyon kung ano ang doon. Pero
a wrong is a wrong. Ako, marami akong kasalanan. Ha? Hindi ako nagmamakalinis dito. But a wrong is always a wrong, and it cannot be right. Lalo na kung inosente. Wala akong problema sa napatay na baril, ganon. Pagka sa trabaho ng pulis, tapos alam ko na droga, kriminal. Pero kung inosente, sabi ko, there can never be a justification to take a human life without a purpose. If a purpose is really to save humanity, well and good. Pero kung itong ganito na inosente, it should be investigated. Now, I'm sure that with the names that you have mentioned, the chair now will direct the, well, of course, to give the names, the proper agency, suggest ko, the NBI, to investigate and to give them a timeline. Para hindi matagal. 1 month. Para magtrabaho. Hindi naman Sige kailangan magtaunan yan eh. Salamat po, Mr. President. Congressman Junicio, your manifestation is actually noted and part of the records of the proceedings today. So we will definitely recommend some action with the information that you shared to the committee. Thank you, Mr. Chair, and I'll happy to provide all the information. Pati po yung pamilya na gusto pong magpakita po sa inyo. Okay, kung sige. makakatulong Salamat po. Salamat, Mr. Chair. Salamat po, Mr. President. So the next to interpellate is Congressman Bong Teves. You have 10 minutes. Mr. Chair, good evening sa lahat. Alam niyo po, napakahirap magtanong sa isang former president na mahal ng maraming tao, pero kailangan po nating magtanong para sa kapakanan ng mga taong bayan at para mabigyan ng linaw ang mga isyo sa extrajudicial killing. Mr. President, Mr. Chair, kilala po ba ninyo si Mr. Jamie Guban o pamilyar po ba kayo sa pangalan niya at si Mr. Mark Taguba? It does not ring a bell. Hindi niyo po kilala si Mr. Jimmy Cuban at si Mr. Taguba. Kasi po, according to Mr. Jimmy Cuban at Mr. Mark Taguba, sangkot po si Davao Congressman Honorable Pulong Duterte at si Attorney Mans Carpio na inyong manugang at si Mr. Michael Yang na inyong Presidential Economic Advisor sa nahuling 1 billion worth of shabu sa magnetic lifters sa Port of Manila at sa smuggling ng mga metal cylinders na may lamang 6.4 billion na halaga ng shabu.